Dinede po siya ng October 16 at ang YouTube title po nito, Iroromance raw ni Kuya ang contractor na nanloko sa kanya. Actually po, nag-message po siya sa amin, sir. Humihingi po siya ng last chance daw. Sa totoo lang po kasi, sir, hirap na po kami magtiwala sa kanya. Sir Neil, paano ka pa pagkakatiwalaan? 15 times ka na pala humingi ng palugit. Marami lang sir raping mga pangyayaring siyempre hindi ko rin naman ginugusto kung mangyari ano. Hindi mo ginugusto 15 times? Ako sensitive ako sa anak kong babae. Pinatulog ko doon ng buong gabi, walang bintana. Anong sasabihin mo sa akin? Anong pakialam ko sa anak mo? Ha? Lalaki ka ba? Oh sir, lalaki yung kausap. Sigurado ka? Nasaan ka nung mga panahon na mag-uusap tayo? Alin po doon sir? Ano naman, di mo na alam. Kakatanggi mo, hindi mo na alam. Basta pare, Ayos naman. miss na miss kita. Ewan ka lang nagpakita. Alam mo, kahit ganun ginawa mo sa akin, mabait pa rin ako sa'yo. Ano, pinagandaan pa nga kita, oh. Sir Michael, ito bang babaon mo sa kanya pag nakulong? Oo, sir, bababaon ko na lang, eh. Wala, sir. Yan lang yung kinain ng kita ko kahapon, sir. Naka-extra ako, eh. Hindi, ito ibibigay natin ito kay Dagol. Ako na po humihingi ng pagpapakumbaba kung nagkasala man po siya. Patawarin niyo na po, maawa kay sa mga anak niya. Tao lang po siya. Yung nanay mo ang umiyak para sa'yo na dapat ikaw ang umiiyak sa kakahingi ng patawad. Na mali mo, baka, mabawas-bawasan pa yung sama ng loob sa'yo. Ma'am Menchi, sorry. Yung pangyayari po kasing ganun, dapat napakakunting sa totoo lang. Sir, magsosorry ka. Wala ka ng mga but if. Apology not accepted. Tignan mo kung paano ka mag-sorry. Ako na lang magsasorry, Neil. Sorry ha, makukulong ka. Kaya lang, ang pangit nun, pare. Blinak mo ko sa FB, tapos nagpo-post ka, bumibili sa sakyan, may negosyo ka, titinda ka ng itlog, free delivery. Oh, Diyos ko Lord. Sir, malalagay ka sa napakaalanganing sitwasyon. Makukulong ka talaga sa makukulong. Given yan, wala kang kawala rito. Ang posibilidad na hindi ka makukulong kung naayos mo yung problema nila. Gusto ko lang klaruhin kasi baka hindi pa rin nagsisink in sa isipan mo na yung salitang kulong. Makukulong ka talaga. Now, para naman mabawasan yung galit nila, samahan ng loob nila sa iyo, una mong gawin is humingi ka ng taimtim, sincero, na paumanhin, pero hindi yun dahilan para patawarin ka na. Mabawasan mo lang yung samahan ng loob kasi lahat sila sobrang samahan ng loob. Kung wala lang siguro ako rito, kung makita ka lang dyan sa kalsada, baka binugbog ka na. Ganon sila katindi sa galit sa iyo. If I were you, mag-sorry ka, and then later, gawa mo ng paraan na para mabayaran mo yung mga utang mo sa kanila and then habulin doon sa desistance. Now, ulitin natin. Nandun, sir, hilaw yung sorry mo. Huwag ka na mahiya kasi hindi ka nga nahiya na lukoyin sila tapos mahiya ka mag-sorry. Sir, umpisa natin isa-isa doon sa kanila. Gamitin mo yung pangalan nila. Huwag yun sa iyo. May pangalan sila, di ba? Kilala mo sila, di ba? Oh, so, banggitin mo yung mga pangalan nila. Sa Darwin, magandang hapon po. Magandang hapon. Medyo, siyempre po, nangyari na po yun. Humihingi na lang po ako ng umanin sa inyo. Kung ano yung kaya kong habulin doon, sir, sa nangyari nun sa atin, gagawan ko na lang po ng paraan para maayos. Habang nandyan po yung kaso natin. Kasi ayoko pong umabot sa ganun talaga ako rin. Wala naman talagang may gusto. Para sa akin lang, no, personally po, pinatatawad na kita. Okay na sa akin yun. But you have to face the consequences of what you have done. Kailangan mong harapin yun. Pero sa akin, unulit ko, pinapatawad na kita. Kasi naawa ko sa nanay mo. Napakaswerte mo dahil may nanay kang ganon na mahal ka ng nanay mo. Dapat hindi mo siya binibigyan ng ganyang sama ng loob. Ayan si Michael. Brad, syempre, may nangyari na yun dyan. Kaunting problema lang naman. Sana maunawaan nyo rin kasi wala talaga ako ng mga time na yun. Yung araw kasi na sinasabi mo, Neil, puro pangako. Next week, linggo, sabado. Hanggang na nahimik na lang ako. Nanawa na nga lang ako, eh. Diba? Na-surprise ka na lang. Nakablock ako sa FB mo, di ba? Yung nag-post ka, tapos nag-message ako. Tapos wag sabi mo, wag mag-message ng ganun sa post mo. Di ba? Pangit. Pangit talaga. Pero kasi kaya ganun, kung hindi ko gagawin yun, hindi mo mapapansin. Yung blinak mo ako, di ba? Oh, nag-post ka na naman na, ay sinabi mo sa akin na wala kang pampasahod, na maliit lang. Tapos Pero na kung yung Brad. bibili ka ng sasakyan, tsaka itlog, ang gagawin mo, gagawa ka ng ibang project, ibang tao na naman ang ilalagay Sir, mo roon. okay na yun. Yung pinapagawa ko sa kanya mag-sorry. Tapos na yun. May kasalanan siya. Alam na natin lahat yun. Given na yun. Sunod naman. Yun, sir, nandyan na yung nangyari. Pangalan. Sa Sir Jun po. Oh. Sir Jun, ano ba yung pwede kong magawa para dun sa 21K na pending ko sa iyo? Ano yung pwede mong ibigay sa akin na pagkakataon? Pwede ko bang yan tapusin na lang? O pwede kong ibalik yung 21K mo? Paano ba ang sistema natin? Gusto ko man na marinig yung sorry mo.
na maayos, malinaw. Yun sir, humihingi ako ng sorry sa iyo ano. Kasi Saka sa asawa ko na rin, please lang. sa asawa niyo sir, kay ma'am, pasensya na po kung ano. Kasi nandiyan na yan. Ngayon, ayusin ko po ito kung ano yung pwede kong gawing paraan sa inyo. O kung gusto niyo, kunin ko yung, o ibalik niyo po sa akin yung nandun na naibigay kong materyales. Gagawin ko po ng paraan yung 21K na hinihingi ninyo. Mayroon tayong kontrata, di ba? Hindi mo nga natapos. Tinatanggap ko na yung sorry mo, brother. Sabi ko naman sa'yo, tao lang din naman ako. Tulad yung sabi ni Sir Darwin, alam mo sa totoo lang, napakaswerte mo, Brad, may magulang ka. Ako wala na, 2. Nung nakikita kong umiiyak yung nanay mo, mas lalo akong naiinis sa'yo. Kanina. Kasi sabi ko, anong klaseng tao to? Bakit parang hindi mo maipakita yung pagiging concern mo talaga sa magulang mo? Naawa ako sa magulang mo, pero sa totoo lang, hindi sa'yo. Yung anak mo, 5 anak mo eh. Alam ko yan eh. Gusto kong sabihin sa'yo, Neil, ako ang trumabaho dito. Gugulat ka ba bakit ko sila nahanap? 5 buwang kong tinrabaho yan. Ikaw pong naghanap sa kanila, sir? Yes, sir. Ako po ang nagbanman sa kanya. Sir, pumila na rin po ako dito first time noong June. Ngayon, nag-usap kami ng asawa ko, binigyan kami ng referral, which is natuwa naman ako kahit papaano. Kasi sir, nung pumila ako, sabi ko, tinanggap ko na, sabi ko, hindi ako makukuha dito kasi nakita ko may mas maraming importanteng mga taong dapat matulungan nyo, sir, kesa sa akin. May natutulog dyan. Naawa ko sa kanila, sir. Halos maluha-luha ako nun, sir. Nakita ko natutulog sila. Sabi ko, okay na ako sa referral, masaya na ako. Thank you po. Oh, sir. Tapos nung papail na kami ng kaso, kasi niyayabangan niya ako nun eh. Hindi Anong kita, mga pinagyabang niya? sabi niya, sir, magkita na lang tayo sa Husgado, ganyan, sa Barangay Police Station. Sinabi ko pa nga sa niya, kita tayo sa Laguna, dali mo yung kasama mo yung kapatid mong pulis para sabihin mo na ganito. Sabi ko, 2 pa nga tayo, ayaw mo. Napaparanoid ka pag 2 tayo, alam mo opisina ko. Yung tubular na iniwan mo doon, nagpagawa kong garahe, di ba? Buti hindi ko napagawa sa'yo. Doble-doble gastos namin. Lahat ng, yung isang grills na tinanggal mo doon, andito yung video. Pag ginanong ko yun, nandito pare, wasak lahat. Kamay ko lang, hindi ko na kinabit yan. Tinanggal ko na yan. Ang natitira na lang doon, tuwing nakikita ko yung kinabit mo sa hagdan na ginawa mong para ka nangungulangot, pinahida mo ng stick well. Pina-check ko sa engineer yan sa loob, pinagtatawanan ka. Sorry pare, kinukwento ko lang to. Sasabihin mo sa akin, wala akong alam. Oo, totoo, wala akong alam nun. Ngayon, meron na. Yun, ngayon, sasabihin mo sa akin anong gagawin? Hindi kita pagagawin doon. Ibalik mo kung ano yung dapat mga damages. Ikaw ang magbabayad sa akin. Dumoble kami ng gastos dahil sa'yo. Sir, mga magkano para malaman niya? Ngayon pa lang. 21K babalik mo sa akin. Yung hindi ko pagpasok sa opisina, toll gate, lahat-lahat, hindi ko dapat binili doon. Para So, naman, 21K plus? yung 3 araw ko na absent, sir, na hindi na ako bayad doon sa trabaho, sir. Andun ako natulog, hindi siya dumating eh. Okay. Alright. So, yung Okay? sa abala. Opo, abala, sir. Damages, sir. Damages, Oo, okay. pati rin sa asawa ko. Ba't pati si Miss nadamay? Siya rin po, sir, eh. Siya, ako tulad, nung pupunta kami, asan siya? Wala siya. Galit na galit yung asawa ko. Bayaran mo din pala kung ano yung ginastos namin doon na doble. Na doble kami doon dahil sir, nagkabaon-baon kami sa utang. Magkano po yan, sir? Ginastos namin din, sir, 27. 21 plus 27. Oo, sir. Pati yung canopy sa likod. So, 48. Plus yung kay pamasahe mo, yung, Oo, sir, yung- pati yung toll gate. Opo, sir, oo. Nakasakay ka pa nga sa kotse namin nun, di ba? Sa loob. Ay, kang bata ka. Sige, okay, taayusin mo yan, ha? Sana pinapasok mo sa utak mo yung mga pinagsabi nila. Sa kanya ka naman mag-sorry. Sir Jeremiah. Ano ba pangalan na sir? Sorry. Nakalaki ng utang mo sa akin, hindi mo ako kilala. Iba kasi yung una pong ginawa na namin ng ano eh. Jeremy. Sir, ganda nga po. Nakakahiya naman sa Apo, iyo. ganda nga po. Nahiya pa tuloy yung naloko. Sir, Ikaw pa hindi nahiya. ako kilala sir. Sige, ulit natin. Take 2. Ay po, Sir Jeremy, yung syempre may talagang ako yung kumuha ng materyales sa inyo talaga nun para dun sa ginagawa kong project kala Sir Darwin. Syempre nagka-pending na din kaya hindi ako nakapagbayad talaga. Tapos yung gawa rin po sa labas talagang ginagawa namin noon. Delay din lahat halos yung mga pawn shop pong ginagawa namin. Doon po na pupunta. Hindi, wag ka na mag-explain. Yung sorry lang, tapos tanungin mo sa kanya kung magkano yung utang. Apo, yung kung magkano rin yung total sir, gagawin ko ng paraan habang ongoing din po yung ano. Pasensya na kayo Sige, sir. Sir Jeremy, magkano? 120,210 pesos po. Okay. So, dapat nilista mo yan na kakabisado. Anyway, may number ka naman nila na pwede kayo magtawagan. Para kung sakaling ready ka na, ibibigay mo nila ng utang. Ganito ho yan mangyari. Sasampa tayo ng kaso. Pag lumabas yung warrant, lilit ang mundo niya. Kasi ipopost natin sa Facebook, sa YouTube, kakalat yun sa mga taga-NBI, sa PNP. Kahit na magtago siya, darating ang araw na talagang mahuli siya. He cannot escape from the long arm of the law. Ika nga. Maliban na lang kung meron kang perang papunta ng Amerika, tumakbo ka, pero pagdating mo sa Amerika, kakalawitin ka pa rin. Kasi meron tinatawag na Interpol, ma-deport ka pabalik. Wala po, wala po sa isip ko yung ganun na yan. Wala sa isip. Sige, hingi ka naman sorry. Kay Ma'am Maybe, ganda nga po.
Yun po, yung napag-usapan po natin, tutuloy ko po na na iharap sa inyo yung taong sinabi ko po sa inyo nung nakaraan. Kuya, pasensya na ha, pero hindi na namin sana ipapagalaw sa'yo yung bahay. Kasi nga, baka lalo tayo magka-problema. Kasi baka mamaya hindi mo matapos o kaya mayat-mayain mo na naman kami, mahirap na. Pasensya na kuya, pero ubos na talaga yung tiwala namin sa'yo. Kami naman sana iintindihin mo ngayon. Mga magkano po, Ma'am Ivy, yung 225,600 po kasi yung nagkapirmahan kaming na-receive niya dito at pinanotaryo ko po yun. malaki-laking pera yon? Opo, hindi ka na namin sisingilin sa abala perwisyo lahat. Kahit nga 200, masaya na kami, sabi ng mami ko eh. May maibalik ka lang Nagbigay talaga ka pa para ng diskwento. masimulan. Opo. Okay. Siya naman. Ayun, Menchi, pwede ba ihinto na natin to? Nagsusorry na ako sa'yo kung ano man yun. Pwede ba pagbigyan yung sorry ko sa'yo ngayon? Kasi Sincere ba yan? hindi ko naman talaga ginustong mangyari to. Hindi nga, tingnan mo yung mukha mo, sincere ka? Parang aawain mo pa ako para sasapakin mo ako mas sa labas eh. Alam mo, yung salitang hindi ko ginusto mo, sir. Kasi kung hindi mo ginusto, hindi nangyari ito. Ganun lang po kasimple yun. Huwag ka magsalita ng hindi ginusto. Lalo manggagalaiti sa iyo to. Mali. Wrong choice of word. Ulitin mo, sir. Take. Paano bang way ng sorry ko, Ma'am Menchi, ang Ikaw pa ngayon na matapang. Paano bang way na sorry? Si, ganyan siya sir, siya pa yung matapang. Hindi kasi hindi ko po makuha yung I'm sorry, Ma'am Menchi. Kung ano man yung pagkukulang ko sa'yo, babayaran ko. Sana mapatawad mo ako. Magkano po ba yun? Ganon. Nagets mo? Nga po, sir. Yun. Ang ginagawa ko, sir, dito, pinapalambot ko sila para mapatawad ka nila dito. Pero tuloy pa rin kaso. Ang ayaw kasi, paglabas dito, magkita kayo sa kalye, baka batukan ka na lang, sipahin ka na dyan, batuhin ka ng bote. Hindi na nagagawin yung kapag halimbawa, na-satisfy mo yung pagsusori mo sa kanila. O nga, tutuloy nga nila yung demanda, pero hindi ka nila sasaktan. Pag nakita ka dyan sa kalye, hindi ka lang papansinin, hanggang doon na lang. Nagets mo? Nga po. Okay. So, dito take 3, sir. Menchi, yun, humingi ako ng sorry sa'yo kung ano man yung nangyari nun. Paano ba ang settlement natin na Kausapin mo si mama kasi sa siya na may nagbayad nun eh. Sinabi ko naman sa iyo, wala akong pakialam sa pera kasi hindi ko naman pera yun. Pera yun ng mother-in-law ko. So kung ano man yung kulang mo, kayo yung mag-usap. So, gagawin na ng computation po yung mother-in-law niyo? Opo, sila na lang po Sige. mag-usap. Ngayon, okay na, nakapag-sorry ka na sa kanila. Ang malaking tanong, posible ba na mababayaran mo yung mga utang mo sa kanila? Saan ka kukuha? Gagawa ko po ng paraan, sir. Hindi nga. Gusto ko malaman. I'm sure gusto rin na malaman. Saan manggagaling yon? Kasi yung gagawa ng paraan, baka yun ay kukunin mo sa ibang tao, bubulahin mo, pagkatapos ibibigay mo sa kanila, may bago tayong problema. Pati ako damay doon. Kumbaga, dahil sa pagsumbong nila sa akin, naobliga kita, magnakaw para may pambayad dito. Ayoko, gusto ko malinaw. At sila din, gusto rin nila malaman, ayaw nila maging party din sa pagnanakaw mo para mabayaran sila. Paano mo sila mabayaran? Saan manggagaling yung pambayad mo? Mag-aambag-ambag kami mga pamilya, sir. Kakausapin ko yung buong kamag-anakan namin. Yun. Yung masishare nila sa akin. Tapos yung iba, the rest nun may mga kahit pa paano, may ginagawa pa naman ako ngayong maliliit. Yung may ipon kong pondo po doon, idadagdag ko. Okay. Hingin ka ng tulong sa mga kamag-anak mo. May mga pera ba itong mga kamag-anak mo? Anong trabaho itong mga kamag-anak mo? Hindi, kanya-kanya po kaming hanap buhay, sir, negosyo. Sila, mga yung iba. ano nga po? Unan, mga kutsyon. Okay. Hindi, sir, para magkaliwanag ka, para malaman nila na posible nga mababayaran ako nito. Para hindi na sila mag-asa kasi palagi mo sila pinapaasa. Meron kang kamag-anak na merong negosyong unan. Apo, meron naman po. Halos lahat po talaga sa... Yung isang kapatid mo, ano namang negosyo? may tailoring shop po. Ano pa? Gulong po. Yung, kasi talagang hanap buhay ng pamilya namin dati. Gulong hanggang ngayon May meron. gulong. Tatlo. Yung kahingi ng pangbigay sa kanila. Apo. Plus yung meron ka pang mga project nito ngayon. Apo. Sir Rapi, meron lang sana akong isang request, ano? Sige po, sir. Kung pwede, hinto sana yung pagpo-post sa akin na kasi nangyari na nga po ito eh. Marami kasing post pa din. Sana wag namang ganun na kasi hiyang-hiya na ako eh. Sana wag nang i-post pa sa Facebook group, sa mga page kung saan-saan dyan. Yung ikaw scammer ka, ganito, ganyan. Kasi kahit naman po, Pero totoo naman, sir. sabihin na po natin si Raping totoo po, ano? Oo. Siyempre, nangyari na po ito. Siyempre, may mga tao pa rin akong natulungan na ginawa nung una na maayos. Sir, para hindi ka tawag ng scammer, solve mo na agad yung problema ngayon mismo. Tapos na. So, sir, kahit na magkadimandahan kayo, kahit na idemanda mo sila, madaling maabsuelto yun kasi may ebidensya naman talaga nanloko ka. So, sasabihin na ng piskal, iniloloko mo lang ata ko, pati ako, iskam mo. Ihagis ng piskalya yung demanda mo. So, you have to face the consequences of your action. So, paano mo magagawa yan? Yun nga, maging sincero ka, mag-sorry ka, which ginawa mo na, and then patunayan mo sa kanila na talagang nagre-remedyo ka, bigyan kita ng tip. Ako na tuturo sa'yo. Every now and then, tatawag ka sa kanila. Isa-isain mo, ito na pong naipon ko, ito na po. Tapos magpapakita kang patunay.
patunay, and then utay-utay habang tuloy-tuloy pa rin yung kaso. Pero magpipirmahan kayo na outside na pag nabayaran ko na in full, saka sila magde-desistance. Maraming paraan kung gugustuhin talaga. Kung ayaw, maraming dahilan. So, kinakausap mo sila, binibigyan mo sila ng update kung anong mga ginagawa mo habang gumugulo yung kaso sa korte. Diba? Kasi kung hindi ka makikipag-communicate sa kanila, tahimik ka lang, maasar nga mga ito. Lalo kanilang kukutsain. Pero ang advice ko rin po sa inyo, ito para sa kapakanan nyo rin ito, pag yung kaso ay nasa korte na, obligado po kayo mananahimik. Dahil kung hindi, mako-contempt of court po kayo. Kasi yung mga kaso na nasa korte na, hindi dapat tinatalakay na yung merits of the case. That is punishable by contempt of court. At may katapat na pagkakulong, mababaliktad kayo. Pero pwede ko pong i-share yung videos about this, yung episode niyo po. Hindi, okay to. Okay to. Yun lang po yung sinishare. Kasi hindi pa naman to hindi pa naman naisampay yung kaso sa korte. So, pwede natin. Pero ibig sabihin, pag alam mo na isampan ng kaso sa korte, may case number na, i-cease nyo na po, i-stop nyo na yung pagpo-post na ako'y niloko ng ganitong niloko niya, ganitong klaseng panluloko ginawa niya sa akin. Bawal na po yun dahil mako-contempt of court kayo. Ngayon, free for all. Yung tinatawag ang scammer, kapal-kapalan mo na yung mukha mo. Medyo makapal-kapal ko, hindi pa masyado. Manipis pa lang konti, kapalan mo na. Mas masakit yung nangyari sa kanila. Actually, yung nangyari sa kanila, kahiyan din yun. Yung maloko ka, para nakakahiya, ba't kaya ako naloko? Actually, kahiyan din sa kanila yun. Doble. Nasaktan na sila, damdamin nila, napahiya pa sila dahil naloko sila ng isang katulad mo. Di ba, sir? Nagets mo? So, hayaan mo lang yung tabagin kay scammer. Kasi dapat nagpapasalamat ka pa nga sa amin, hindi ka na pumila dito. Napasok ka kaagad, di ba? Di ba? Yung kita ka kaagad, tulong namin sa'yo yun. Nakaharap mo si Sir Rapi. Di ba? Ako, pumila dito, sa baba, initan, tiniis ko yan. Nung sinabihan ako na susunod, sige, okay lang po sila muna, walang problema. Hindi na pumila. At saka sir, isa pa, unang-una, pare, magpasalamat ka din. Alam mo kung bakit nakarating tayo dito. Paano kung hindi nakarating to dito, may naloko ka pang iba, natsambahan mo yung talagang tao, baka bumulugta ka na lang dyan. Eto, safe na safe ka, camera open, di ba? Totoo. Magpasalamat ka, pre. Ito'y siguro yung panahon na para magkaayos-ayos ng tama. Pero yun nga lang, idadaan natin sa korte. Yung sinabi ko kanina, sir, at least nagkaharap-harap kayo. Kung meron man sila sama ng loob, medyo nabawasan kasi nag-sorry ka, nag-usap kayo. Kasi kung hindi mo ginawa to, hindi nangyari to, hindi natin alam, lalo na itong si Romansa, kung nakita ka niya sa daan, naromansa ka na. Ngayon, hindi mo nagagawin yun, sir, di ba? Ay, hindi naman. Kasi sir. nakita na kayo, sir. Ano po yun, sir, yung bagay na sinabi ko sa kanya, dala po yun ng emosyon at saka Hindi, pero galit sabihin, na- galit ka talaga noon. Galit Ngayon, na galit, dahil sir. iba yung pakiramdam mo noon, iba yung pakiramdam mo ngayon. Nakita ko na kasi siya, sir. Miss na miss ko yan. Lagi ako ini-Indian yan. Tetext, papantay. Antay naman ako, maghapon. Abuti na una, pag-uwi ko. Parang ka na Indian. Hindi nga hindi sumisipot, mo siya sir. love. Hindi nga, sir, sumisipot. Tapos minsan di na nagre-reply. Oh. Buti siya, yung galit niya, dinadaan niya sa biro. Ako kasi gumagawa ako ng mga paraan sa lahat ng problema Dahil kinakaharap. mo ang ginawang paraan hanggang ngayon, wala pa rin yung sahod. Mas maganda na lang banggitin mo. Huwag na. Tama na, sir. Anyway, na pag-usapan na Lalo ka natin lang nadidi. na yung maggagawa ka ng paraan na para mabayaran sila. Okay? So, ganun na lamang. And bukas, sasamahan namin sila sa NBI, magsasampat sila ng kaso. Gugulong po yun. Pag hindi niyo po nahabol sa piskalya, meron pa naman sa judge. I'm sure aakyat to sa judge. Pag umakyat sa judge, mawawaran ka. Ito kasing proseso. Magdidemanda sila sa piskalya. Ngayon, bigyan ka ng pagkakataon na sagutin yung kanilang mga reklamo against you. Now, ito po, opinion ko. Overwhelming po yung ebidensya nila. So, ang mangyayari ngayon, iakyat ng piskal sa pamamagitan ng resolusyon yung kaso sa judge. Sasabihin ng piskal, may nakita kong probable cause na para iakyat ito sa judge. Pag inakyat sa judge, magrarapol muna yan. Irarapol kung kanino judge mapupunta. Kung kanino judge mapupunta yon sa rapol, yung judge na yon ang mag-i-issue ng warrant. Yun na yon. Mawawaran ka. Ang ibig sabihin, kaya ka nawawaran para mag-report ka dun sa judge. Para sabihin ng judge, oy, mula ngayon dito ka sa akin, mag-report palagi. So magbe-bail ka. Bailable naman yan. Maliban na lang kung large scale. Depende sa maging kaso mo. Ngayon, pag nakapag-bail ka, tuloy-tuloy ang hearing. Susubukan kayo ng judge pag-ayusin. Pag hindi kayo pag-ayusin ng judge, tuloy-tuloy ang hearing. Ngayon, sa palagitnaan ng hearing, nakapag-produce ka ng lahat ng mga pera na dapat ibayad sa kanila, o isa-isa sila pipirman desistance. Sasabihin ng judge, okay, sige, meron ng desistance dito, tapos ang kaso. Wala na. Okay ka na. Pero kapag hindi mo na satisfy sila, makukonvict ka, doon ka na makukulong. Ang stapa, sir, yung katulad sa dyan sa ginawa mo sa kanila, 6 years po minimum yan. Tapos pagbabayarin ka pa, kumbaga makukulong ka na nga, utusan ka pa ng judge na bayaran sila. Doble. So mas maganda, habang nasa labas ka, bayaran mo na. Mas masakit yun. Nakulong ka na, utusan ka pa magbayad. Di ba, sir? Nagets mo? Okay?
Sige, sir. Salamat po, sir, sa pagpunta, ha? Okay. Sir, salamat po sa pagpunta. Sir, thank you po, sir. Sir, thank you po, sir. Sir, thank you. Sir, thank you. Sige po, ma'am, thank you. Sige po, thank you.